Kapuso, kung tagaktak na po ang inyong pawis dahil sa sobrang init, naku, itiis-tiis pa. Dahil ayon sa Pag-asa, mas lalo pa raw iinit ang panahon hanggang Mayo. Nakatutok si Susan Enriquez. Nitong Sabado lang, pumalo sa 39.6 degrees Celsius ang temperatura ng Pag-asa sa bayan ng Etiague sa Isabela. Yan na daw ang pinakamainit na naitalang temperatura simula Enero ngayong taon. Kung i-interpret naman natin, hindi naman kumbaga abnormal dahil yung topography ng Tugigaraw talagang kung titingnan mo, talagang makakakuha sila ng maiinit na temperature doon. Pero sabi ng Pag-asa, kung nakapapaso na ang init ngayong Abril, asahan daw ang mas mainit pang panahon sa Mayo. Sa climatological record ng Pag-asa, buwan ng Mayo na itatala ang pinakamainit na temperatura. Katunayan, Mayo rin na itala ang pinakamainit na temperaturang naitala sa kasaysayan, nang pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang init sa Tugigaraw City sa Cagayan Valley noong May 11, 1969. Noong 1987, ang maitala ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila na umabot sa 38.5 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, ang nakukuhang temperatura sa Science Garden sa Quezon City ang ginagawang reference para sa Metro Manila. Di raw kasi pwede ang record sa Port Area Station at NAIA dahil sa tinatawag na external factor na nakakaapekto sa aktual na temperatura. Depende sa kumbaga kondisyon, ano. Ito sa NAIA kasi, siyempre, laging matataas yung temperature na unang-una na maraming mga eroplano. Sa port area naman, tabing dagat sila and then, so medyo humid ng konti yan. And at the same time, may mga ini-emit ding mga heat ang vapor. Dito sa Science Garden, dito yung pinaka parang serene, yung kumbaga ideal yung condition para dito talaga ibase yung kung ano yung pinakamagandang kung ano yung tamang temperatura para sa Metro Manila. Dito sa Science Garden, ginagamit ang maximum at minimum thermometer, pati na ang dry bulb at wet bulb sa pagkuha ng temperatura kada araw. Simula nung mag-climate change, ang hottest part of the day nag-a-occur is mga 4 p.m. na, which is very unlikely. Wala siya sa normal time of occurrence. Mas mababa ang temperaturang 34.1 degrees Celsius na naitala sa Metro Manila ngayong araw kumpara nitong nakalipas na araw. Kahapon kasi umabot ang reading sa Science Garden sa 35.2. Pero pakiramdam ng mga na-interview ng GMA News, mas mainit ang pakiramdam nila ngayon kaysa kahapon. Walang tigil lang pakiramdam sa katawan sa sobrang init. Sobrang init talaga. Sumasakit nga yung ulo ko eh. Sa sobrang init. Dahil dito, balak ng Pag-asa na ilagay sa kanilang weather advisory ang tinatawag na heat index at ang feels like. Tinatawag namin yun na heat index. Yung heat index kasi yun yung actual na nararamdamang init ng isang tao. Ibig sabihin, sa temperature na nakukuha natin, isinasama natin yung value ng humidity. Sa heat index nakapaloob ang relative humidity at ang air temperature. Kung ang heat index ay umabot sa 33 hanggang 41 degrees Celsius, posibleng makaranas ang tao ng sunstroke, heat cramps at heat exhaustion. Delikado na ang isang tao sa heat stroke kapag umabot ang heat index sa 42 hanggang 54 degrees Celsius. At kung 55 degrees Celsius pataas, heat stroke at sunstroke ang nagbabantang panganib sa isang tao kung mananatiling nakabilad sa araw. Kaya sakaling umabot na sa 33 degrees Celsius ang heat index, pinapayuhan na iwasan na ang pagbilad at ugaliing uminom palagi ng tubig para makaiwas sa peligrong idudulot nito. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.